ito ay ating patuloy na pag-aralan ang banal na kasulatan at ang ating pag-aaral ay propesiya na naglahad ng pag-asa. Itong ating pag-aaral ito po ay pundasyon ng pag-aaral ng prophecy. Pero bago tayo pumalaot ay tayo muna ay dumako sa mga prayer requests. Kaya kayo po mga nandyan sa Facebook, kung meron kayong prayer request, ay i-post nyo lamang po yung inyong prayer request at kayo naman nandito sa Bulwagan, sa ating church, ay ilagay nyo po sa prayer request box. Ano po? At tayo ngayon ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagpala, maraming salamat sa inyong pag-ibig, sa inyong patnubay sa bawat sa amin. Maraming salamat na binigyan nyo kami ng chance sa gabing ito upang patuloy na pag-aralan ng inyong banal na salita. Dalangin namin, patuloy niyong ipagkaloob sa amin ang kalakasan, ang patnubay at ang oportunidad na matuloy namin pag-aralan ng inyong banal na salita. At bukas ng gabi, Ama, aming inaasahan na patuloy kami mag-aaral sa lugar na ito ng patuloy na seryeng aming pinag-aaralan. Panginoon, meron po kaming mga prayer requests na ipinadala sa amin ng aming mga kapatid. Amin pong dinadalangin, Ama, na inyo pong tulungan si Teresita Lasquete. Siya po ay merong problema sa dugo. Tulungan niyo po siya, Panginoon. Hipuin niyo ang inyong anak na ito upang kanyang suliranin ay maranasan niya ang inyong patnubay at ang inyong pagpapagaling. Idinadalangin din na po namin, Ama, si Chinky Adalig Gadwa. Siya po ay nagre-request ng health ng kanyang family. At sana po magkaroon ng trabaho ang kanyang tatay. Amin din pong dinadalangin, Panginoon, si Stephanie Rojas, ang kanyang prayer request, sana ang kanyang husband, Panginoon, meron pong struggle sa alcohol. Tulungan po ninyo ang anak niyong ito. Sila po ay merong pagnanais, lalo't higit ang kanyang asawa. Nawa, Panginoon, ay tulungan sila sa kanilang struggle bilang mag-asawa, sa kanilang relasyon, at maranasan nilang patuloy ang inyong patnubay. Dinadalangin din po namin, Panginoon, si Shabby Grace Colendres. Ang kanyang brother-in-law ay alcoholic. Tulungan po na makaiwas sa bisyo. Matindi ang kanilang struggle. Nawa, Panginoon, hipuin po sila. Maraming mga sambahayan ang matitindi ang pagsubok, Ama. Pero patuloy kami dumadalangin at dumudulog sa inyo na inyo kaming patnubayan sama-sama. Inihiling din namin ang bawat isa ngayon sa aming pag-aaral ay gabayan kami ng banal na Espiritu dito sa Bulwagan, sa FB at saka sa Zoom. Maraming salamat, O Diyos, sa inyong patnubay, sa inyong pagkasi, sapagat ito po'y hiling namin. Sa inyong pinakadakilang pangalan. Amen. Amen. Alright. Magpatuloy po tayo sa ating pag-aaral ngayon. At ang ating pag-aaral, kagaya ng nasabi ko kanina, ito ay pundasyon ng propesiya. At pag pinag-uusapan natin ang prophecy, prophecy is actually history in advance. Bago pa ito mangyari, ay sinaysay na po. At ito ay detalye. At hindi lang po basta ito hula, kundi merong paabot na pabalita
na masidhi na kinakailangan natin pag-ukulan ng pansin nang hindi tayo mapahamak. Karamihang prophecy ay warning, guide na ibinibigay ng Diyos sa kanyang mga anak. Hindi po ibinibigay ng Diyos ito sa mga hindi kumikilala sa Kanya. Pero doon sa kanyang mga anak, sa kanyang iglesia, sa kanyang bayan, sa kanyang kaharian, lahat ng tagapagmana ng lahat ng tagapagmana ng kaharian ng Diyos ay kinakailangang malaman na ang prophecy. Kaya napakahalaga. Dito po sa Daniel Kapitulo 2, by the way, ang ating pag-aaral ay yung buong chapter ng Daniel chapter 2. Okay? At ang sabi dito sa 1 at 2, at nang ikalawang taon ng paghahari ni Nabucodonosor, ay nanaginip si Nabucodonosor ng mga panaginip at ang kanyang espiritu ay nabagabag, nagulumihanan. At siya'y napukaw sa pagkakatulog, meaning nagising po siya. Nang magkagayoy, ipinatawag ng hari ang mga mahiko, mga engkantador, mga manghuhula, at mga kaldeyo upang saysayin sa hari ang kaniyang mga panaginip. Sa gayoy, nagsipasok sila at sila'y nagsiharap sa hari. Ibig sabihin, pinatawag ni Haring Nabucodonosor. By the way, itong ating pinag-uusapan, this is year 605 BC. Okay? So, napakatanda ng kasaysayang ito. Ngayon, nung maipatawag ang lahat ng matatalinong hari sa kaharian ng Babylonia, ay sinabi ng hari, inyong saysayin sa akin ang panaginip. Ang sabi ng mga matatalinong tao, siyempre, ay mahal na hari. Sabihin po ninyo ang inyong panaginip at sasabihin po namin ang kahulugan. Aba, sabi niya, meron kayong suliranin. Hindi ako may suliranin. Ang panaginip ko ay talagang nakakakimbal, pero ito'y nawala sa akin. Kung talaga kayo'y matatalino at pinakamatatalino ng mga tao sa mundo, dapat malaman nyo ang panaginip ko. Kung hindi nyo malalaman ang panaginip ko, lahat kayo'y papatayin, parurusahan, ang inyong mga bahay at ang inyong sambahayan ay talagang tatadtarin. Tindi ang pasya ng hari. At alam niyo, muling tinanong ang hari, mahal na hari, sabihin po ninyo ang inyong panaginip. At pag nasabi ninyo ang inyong panaginip, sasabihin namin ang kahulugan. Hindi ba napakaigi naman na napakaraming mga uri ng panaginip ngayon na parang meron na tayong idea ng kahulugan. Na pag ikaw ay nanaginip ng puting pusa, na nagkukross sa daan, ang sabi nila, magpatuloy ka sa plano mo. Pero kapag ikaw ay nanaginip ng itim na pusa na tumawid sa kalsada, huwag kang magpatuloy sa binabalak mo. Baka may mangyari sa iyo. Yung mga ganong estilo ng buhay ba? At kung ano-ano, meron pang, ang sabi ng lolo ko nung araw, yung lolo ko medyo hindi Adventist, pero nanguhula-hula ng konti. Ang sabi niya, pag ikaw ay nanaginip na nabunot ang ngipin, masamang panaginip yan. Isa sa pamilya ninyo'y mawawala. Aba, talaga matindi yung, matindi yung mga kahulugan. Pero yun ay wisdom nila, karanasan siguro marahil nila kung dahil sa mga panaginip. At sabi niya, masamang pahayag yan sa mga panaginip, mga premonitions, kung ano-ano. Pero dito kay Haring Nabucodonosor, balik tayo sa kanya, matindi. Nakalimutan niya ang panaginip pagkatapos, sabi niya sa kanyang mga matatalinong hari, kayo'y pinapakain ko, pinapasweldo ko kayo, binibigyan ko kayo lahat ng allowance. Pagkatapos, hindi nyo maibigay ang aking kahilingan, walang kwenta kayo, kayo'y papatayin. Dahil 2 beses ni siya sinabihan. Pero ang sabi sa atin dito sa 9, ang sabi niya, ngunit, ito yung pangatlo, ngunit kung di ninyo ipaliwanag sa akin ang panaginip, iisang kautusan lamang mayroon sa inyo, sapagkat kayo'y nangaghanda ng
pagbubulaan at mga hamak na salita sa harap ko hanggang saang panahon ay magbago. Kaya't siyasatin ninyo sa akin ang panaginip at malalaman ko na iyong maipaliliwanag sa akin ang kahulugan niyon. Nagalit na ang hari. At ang sabi niya, ang mga Kaldeo ay nagsisagot sa harap ng hari at nagsabi, walang tao sa ibabaw ng lupa na makapagpapaaninaw ng bagay ng hari. Palibhasa ay walang hari, Panginoon o pinuno man na nagtanong sa kanyang bagay sa kanino mang mahiko, enkantador o Kaldeo. Matindi yung kanilang sinabi. Sabi nila ay walang taong makakapagbigay interpretation sa kahilingan ng hari. At ang sabi pa nga dyan tanging ang Diyos na hindi ang tahanan sa mga tao ang makakapagsabi niya. So aminado silang, limitado sila. Ito ngayon yung encounter. Si Daniel at ang kanyang tatlong kasama na mga galing sa Israel, sa Jerusalem, ay napabilang doon sa mga matatalinong mga lalaki. At sila ngayon ay sinusumon ni Ariok, na siya yung pinuno ng mga guard. At sabi ng Ariok, kayo ay pumunta sa palasyo at kayo ay lilipulin lahat ng matatalinong lalaki sapagkat hindi masabi ang panaginip ng hari. Ito na ngayon. Nang magkagayoy, nagbalik sa sagot si Daniel na may payo at kabaitan kay Ariok, na punong kawal ng bantay ng mga hari na lumabas upang patayin ang mga pantas na tao ng Babylonia. Versikulo 15. Siya'y sumagot at nagsabi kay Ariok na punong kawal ng hari, bakit ang pasya ay totoong madalian mula sa hari? Nang magkagayoy, ipinatalastas ni Ariok ang bagay kay Daniel. 16. At si Daniel ay pumasok at humiling sa hari na takdaan siya ng panahon at kanyang ipaaninaw sa hari ang kahulugan noon. Wow! Parang nagkaroon ng pag-asa ang hari. Okay? Sa 19 at saka 20, nang magkagayoy, inihayag ang lihim. Ito yun, yung bagay na yon. So, nagpunta si Daniel sa hari, humingi ng time, at pagkatapos, bumalik siya, pinuntahan niya ang kanyang tatlong kasama, at sila ngayon ay nanalangin. Sa kanilang pananalangin, nagsumamo sila, nagpakumbaba sila sa Diyos. At sa kanilang pananalangin, naipakita kay Daniel ang panaginip at ang kahulugan ng panaginip. Ang Diyos ay gumagawa ng mirakulo, gumagamit ng mga ordinaryong tao upang ihayag ang kanyang pabalita. Pero dito ngayon kay Daniel, anak ng Diyos na naging bihag sa Babylonia, ay pinagkalooban ng katalinuhan upang ihayag ang panaginip ng hari. Sa versikulo 19, ang sabi, nang magkagayoy nahayag ang lihim kay Daniel sa isang pangitain sa gabi, nang magkagayoy pinuri ni Daniel ang Diyos sa langit. Dahil si Daniel sumagot at nagsabi, purihin ang pangalan ng Diyos magpakailanman. Nung makatanggap niya ang panaginip, nag-pray and worship siya sa Panginoon. Kayo ba pagka nakakatanggap ng biyaya, ng bendisyon, ng pagpapala, anong una niyong reaksyon? Di ba napakasarap na sa pagkakataong iyan na nakabingit ang iyong kamatayan, pag merong kasagutan ng Panginoon, ay ang pinaka-the best nating magagawa, magpuri, magpasalamat sa Diyos na nagkaloob ng ating dakilang pangangailangan. Kaya ang sabi, sapagkat ang karunungan at kapangyarihan ay sa Kanya. At sabi sa atin sa 26, at si Daniel ay pinatawag
At ang sabi ng hari, nagsabi kay Daniel na ang pangalan ay Belteshazzar, maipapaanina mo baga sa akin ang panaginip sa aking nakita at ang kahulugan niyaon? Sabi sa atin sa 27, si Daniel ay sumagot sa harap ng hari at nagsabi, ang lihim na itinatanong ng hari ay hindi may ipapaaninaw sa hari kahit ng mga pantas na tao, ng mga engkantador at mahikuman o ang mga manghuhula man. At pagkatapos, sabi niya, tanging ang Diyos sa langit na may lalang ng lahat ng mga bagay sa mundong ito ang nakakaalam. Meron pong isang mensahe na ipinapaabot sa hari. Napakahalagang mensahe na ipinapaabot. At itong mensaheng ito ay sasayskahin ko sa inyo ang panaginip at ang kahulugan. Ano yung panaginip at kahulugan? At ang sabi sa atin sa 37, ikaw, o hari, ay nakakita, ng isang pangitain sa gabi, isang malaking larawan, na ang kanyang larawang ito ay ang ulo ay ginto, ang dibdib at bisig ay pilak, ang kanyang hita at taay at saka tawag dito, ang kanyang hips ay tanso, ang kanyang legs ay iron, pero ang kanyang paa at saka 10 daliri ay pinaghalong putik at bakal. Pag yan ay naghalo, ibig sabihin, mahalaga, pero nawawala ng value at pagkatapos sa ibaba ay putik at bakal. Anong mangyayari sa statue na yan? Mahuna. Ang sabi, ikaw, o hari, ay hari na mga hari na pinagbigyan ng Diyos sa langit ng kaharian, ng kapangyarihan, at ng kalakasan, at ng kalawalhatian. 38. At alinmang tinatahanan ng mga anak ng tao o ng hayop sa parang at sa ibon sa impapawid ay ibinigay sa iyong kamay at ipinagpuno ka sa kanyang lahat, ikaw ang ulo na ginto. Ito palang larawan na kita. Okay? Ito palang larawang nakita ni Haring Nabucodonosor ay kasaysayan ng mundo mula nung umpisang magkaroon ng buong hari sa mundo, yung ibig sabihin universal kingdom, hanggang sa katapusan ng sanlibutan na ipakita kay Haring Nabucodonosor. At yung ulo na ginto, ito yung representation ng Babylonian kingdom. At ang sabi dito sa atin, at pagkatapos mo ay babangon ang ibang kaharian na mababa sa iyo at ang ibang ikatlong kaharian na tanso na magpupuno ng buong lupa. So, ibig sabihin, yung head of gold ay isang kaharian, yung silver, isang kaharian, yung brass, kasama na yung thigh and belly, ay ibang kaharian, yung legs of iron, ibang kaharian, yung 10 toes and feet ay ibang kaharian. At ang sabi sa atin sa 40, at ang ikaapat na kaharian ay magiging matibay na parang bakal. Palibhasay ang bakal ay nagdudurog at nagpapasuko ng lahat ng bagay. At kung paanong dinikdik ng bakal ang lahat ng ito, siya ay magkakaputol-putol at madidikdik. Ito yung nakita na larawan ni Haring Nabucodonosor. Tignan ninyo dyan sa illustration. Yung head of gold, kanyang breasts at saka yung kanyang bisig ay silver, ang kanyang thigh and legs ay tanso,
At yung kanyang paa ay bakal, pero yung kanyang talampakan ay pinaghalong putik at bakal. Ano ang kasaysayan nito? Yung head of gold ay Babylon. Okay? Hindi yata masyado nababasa yung maliit na yon. Ang Babylon ay naghari noong 605 BC to 539. Ano po? At ating makikita dyan sa larawan na noong pasukin, okay? Noong ang unang hari, si Haring Nabucodonosor, ang Nabonidus ang kanyang anak, pero si Belshazzar ang kanyang apo ang naghari imbes na yung kanyang Nabonidus na anak. Si Belshazzar ay walang ginawa kundi magpasarap sa buhay. Gumawa ng maraming piging. At sa kanyang piging ay nagpahanda siya at ang kanyang ginawa, yung pong mga gamit sa Jerusalem na mga dedicated na mga bagay, na mga ginto, na kopat, mga platera at na kung mga ano na ginagamit doon sa santuario, ang ginamit nila sa kanilang piging. At habang sila'y nagpipiging, ay biglang lumindol at nakakita sila ng isang kamay na sumusulat na wala namang katawan. Nakakita na ba ka ng ngayon na gano'n? Ha? Isang kamay na sumusulat na wala namang katawan. Ha? At ang kanyang susulat, mene tekel o parsin. Nang ibig sabihin, you have been weighed and you have been found wanting. Ikaw ay tinimbang, ngunit ikaw ay nagkulang. Nung gabing yon, talagang nagpahanap si Haring Belshazzar ng taong makakapag-interpret ng kanyang nakitang sulat sa wall na nakandando doon. Wala silang mahanap hanggang sa maalala nila yung ginamit ng kanyang tatay na propetang wise advisor na kalimutan na si Daniel ay pinatawag. At ang sabi niya, kung mai-interpret mo ang kahulugan ng panaginip niya, bibigyan kita ng isa ka sa pinakamataas na posisyon sa aking kaharian. Ang sabi ni Daniel, hindi ko na kailangan yung offer na gift at regalo. Dahil ang ibig sabihin ng sulat na yan, ikaw ay tinimbang, mahal na hari, pero sa harapan ng Diyos, ikaw ay nagkulang. Kaya tinatapos ng Diyos ang iyong pagkahari, ang iyong kaharian sa mga sandaling ito. Maraming salamat sa iyong gift. Alam niyo, habang ipinapaliwanag ni Daniel ito, pumasok po ang mga Medo-Persians doon sa back door. Ang Babylonian ay isang grand city ito. Pero meron silang water passage sa gitna. Yung water passage nila sa gitna ay walled in at hindi basta-basta napapasok. Pero sa gabing iyon, dahil ipinahintulot ng Panginoon, nabuksan yung kanilang maliit na gate. At doon pumasok ang mga sundalo ng mga Medes and Persians. At habang sila ay nagpaparte, ang buong syudad ay nagpaparte, kasama yung mga sundalo at militar at lahat ng bayan ng kasama sa syudad ay nagpaparte, pumasok ang mga Medo-Persians at sila'y pinugnaw na lahat. At yan ay natapos. Pagkatapos ng gerang iyon, ang mga Medo-Persians naman, 539 to 331 BC. Okay? Pagkatapos naman noon, ang mga napakaraming mga hari, mapapansin niyo dyan, sina Ezra, sina Nehemiah. Ito po yung mga Medes and Persians, mga Persian kings. Ito.
At sila ay naghari ng mga panahon yon, pero meron ding katapusan. Noong 331 AD, ay sumisikat po ang isang general na taga-Greece na ang pangalan ay very popular at maraming mga pangalan ang ipinapangalan sa mga bata sa ating kapanahunan, yung pangalang Alexander. Si Alexander the Great, isang batang-batang general, kinapture niya ang buong daigdig. At doon sa Battle of Gaugamela, nagupin niya ang mga Medes and Persians at siya'y naghari. Pero pansamantala lang ang kanyang paghahari, madali. Dahilan sa nung wala na siyang makonquer, si Alexander the Great ay umiyak na parang bata. At siya ay nag-inom hanggang sa siya ay makatulog sa hamugan. At nagkaroon po siya ng pneumonia. At yun ang kanyang ikinamatay. Nung si Alexander the Great ay namatay, ay ano po nangyari? Hinati ng kanyang 4 na general ang buong mundo. East, West, South, North. Okay? At nagkanya-kanya silang kaharian. Yan po ay si Seleucus, si Lysimachus, si Ptolemy, at saka si Cassander. Mahuhusay na general, nagkanya-kanya sila ng kaharian. At nung sila ay nagkanya-kanya ng kaharian, nabuo yung mini, bidi, bisi. Anong ibig sabihin niyan? United we stand, divided we fall. Kaya ang Romans naman ng panahong yon ay rising kingdom. At sila ay, inisa-isa nila, they capture yung 4 na general at sila ay natalo. At pagkatapos nito, during the time of Christ, maalala ninyo, ang reigning kingdom throughout the world ay ang mga Romans. Ano po? Kasi yung kanilang reign ay hanggang 538 AD. So yun naman, yung bagay na yon. 538 AD ba? Sorry, lalapit lang po ako. Gusto ko lang masiguro. 168 to 476, 476 AD. Kaya yung bagay na yan ay kanilang pinagharian. Ito po yung tinatawag nating pagan Rome. Okay? Ito yung pagan Rome. At yung buong kaharian ng Roma ay talagang sa panahong iyon, very strong ang kanilang military tactic. Wala pong makatalo. At sila ay namayagpag ng mahabang panahon. Kaya very popular yung mga Roman Empire, sina Nero, sina Diocletian, sina Tertullian, at kung sino-sino pang mga emperor ang sumabak na very popular ang kanilang kaparaanan at sila naman ay inintroduce nila yung emperor worship. Pero ang sabi naman dito, pagkatapos niya ng 457 BC, ay nag-reigns na ito na yung panahon ng mga barbarians. At mahabang panahon ang panahon ng mga barbarians. Yung bagay na ito yung history. Ito yung after death ni Jesus Christ. At mapapansin natin, ipagpatuloy natin ang pag-aaral ng talata. Sa Daniel chapter 2 verses 41, meron pong sinasabi, at yamang iyong nakita na ang mga paa at mga daliri, doon po tayo sa paa, na pinaghalong bakal at putik. Okay? Isang bahagi putik na luto na magpapalyok at ang isang bahagi ay bakal, ay magiging karyang hati. Ngunit magkakaroon yun ng kalakasan ang bakal, yamang iyong nakita na ang bakal ay nahahalo sa putik na luto.
At kung paano ang mga daliri at paa ay bakal, ang isang bahagi at ang isang bahagi ay putik, magkakagayon ang kaharian na ang isang bahagi ay matibay at ang isang bahagi ay marupok. So, ibig sabihin, iba't ibang uri ng iba't ibang kaharian. At ang sabi dito, at yamang yung nakita na ang bakal ay hahaluan ng putik na luto, siya ay magkakahalo-halo ng lahi ng mga tao. Take note of that. Magkakahalo-halo ng lahi ng mga tao, ngunit hindi sila magkakalakipan. Hindi sila totally mag-unite na. Mula noon, ang last reigning world kingdom ay ang Rome, yung pagan Rome. Mula noon, wala nang hari na maghahari sa buong mundo. Na siya lang ang magiging kikilananing hari sa buong mundo, wala na. May kanya-kanya silang kaharian sapagkat sinaysay sa kasaysayan. At ang sabi dito, ngunit hindi sila magkakalakipan gaya ng bakal na hindi lumakip sa putik. At papansin natin diyan yung tribes, yung barbaric tribes of Europe. Ngayon, alam ba ninyo na sa kasaysayan, maraming tangkang muling pag-isahin ang mundo. Ang dami sa kasaysayan na talagang sinubok nilang pag-isahin ang mundo. Nandiyan si Napoleon, pero hindi niya napag-isa. Nandiyan si Hitler, sinubukan, hindi niya napag-isa. Prior to that, meron pang mga tao na upang magkaisa sila sa Europa, nag-asawahan pa sila. Okay? Yung sistema ng paggera, sistema ng pag-aasawa, sistema ng asosasyon para magkaisa. Nandiyan ang League of Nations, United Nations, pero wala. Ito yung ilang mga hari na mag-try na magkaroon ng mixed marriages. Okay? Si Henry V at Elizabeth of York noong 1486. Yung dalawang kaharian ay pagsasamahin para lalo silang maging malakas sapagkat sila ang reigning kingdom of Europe. Si Mary, the first of the future King Philip of Spain, noong 1554 ay pinagpakasal din upang ma-unite ang buong Europa. Pero hindi rin, nabigo din sila. Napakaraming mga attempt upang muling i-unite ang buong daigdig. Ang kalaunan ay yung League of Nations and then the United Nations. Pero bagamat may yung United Nations, meron pa rin kumukontra. Ngayon, ang reigning superpowers ay yung G7 na tinatawag. Sama na ang US, ang Russia, ang China. Pero hindi pa rin sila magkasa-isa. Meron pa rin conflict na tinatawag. Bakit? Nakahula po na wala nang magre-reign na superpower sa buong mundo. Tapos na. Pero merong isang magre-reign. Hindi sa pamamagitan ng dahas at kapangyarihan at kaparaanan ng tao. Ano ang sabi dito sa atin sa 44, verse 44 ng Daniel chapter 2? At sa mga kaarawan ng mga haring yaon ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman o ang kapangyarihan man niya ay iiwan sa ibang bayan, kundi pagpuputol-putulin at ililipulin niya ang lahat ng kahariang ito at siya ay lalagi magpakailanman. Yan ang isang kaharian na sana kayo at ako ay kaanib sa kahariang yon. Doon sa nakitang panaginip ni Haring Nabucodonosor, yung isang napakalaking larawan ay merong isang bato na gumulong at tinamaan ang kanyang paa. At ang malaking larawan ay kagaya ng isang dayami na lipad ng hangin sa tag-araw at hindi nasampungan. Pero yung bato na tumama ay naging isang bundok, naging isang matatag na kaharian.
At ang maganda, hindi ito nagtatangi ng lahi. Hindi ito gumagamit ng kapangyarihan ng tao. Hindi ito kaparaanan ng hari na diktador. Ang kahariang ito, ang pundasyon, ay pundasyon na nabanggit nating pinag-aaralan kanina. Ang pundasyon ay pag-ibig. At hindi po ito isang lahi. Ito po'y lahat ay po pwedeng makasama sa kahariang ito. Sapagkat ang kahariang ito ay walang iba kundi ang kaharian ng ating Panginoong Diyos. Sinasabi lamang na lahat ng mga superpowers sa mundong ito ay merong katapusan. Pero ang kaharian ng Diyos na itinatayo niya hindi sa isang napakalaking bansa na may sariling palasyo, kundi sa ating mga puso sa kasalukuyan. Siya ay naghahari sa lahat ng tatanggap kay Kristo, sa kanilang puso, sa kanilang buhay, sa kanilang isip. Dito maghahari ang Panginoon. Sapagkat ang Panginoon ay nangako rin, na sabi niya, huwag magalumihanan ang inyong mga puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin, ang sabi ng Panginoon. Sa bahay ng aking Ama ay merong kaharian, merong tahanan na aking inihahanda sa bawat isa sa inyo. At aking ipinangangako na kung ako'y paroroon, muli akong babalik. At lahat ng nagtiwala, lahat ng sumampalataya, lahat ng tumanggap sa akin sa kanilang puso, na aking itinatayong kaharian, ay magiging karapat-dapat sa kahariang iyon. Mga kaibigan, ilan sa atin ang nais na maging kaanib at tagapagmana ng kaharian itinatayo ng Panginoon? Pwede bang itaas natin ang ating kamay? May the Lord bless you. Kayo po na nandyan sa Facebook at sa Zoom, may the Lord bless you at you desire na ang Panginoon lang ang nakakakita at nakakabasa ng inyong puso, ng inyong kalooban. Naway sama-sama tayong pagpalain ng Panginoon sa ating pagtanggap ng Kanyang dakilang kaharian. Tayo po'y manalangin. Ama naming banal, Ama naming mapagpala, narito ang inyong bayan. Panginoon, ngayon natutunan po namin na ang lahat ng kapangyarihan ng tao, ang lahat ng kapangyarihan sa mundong ito ay pawang mapupugnaw at mawawala. Pero ang kaharian na inyong itinatayo sa aming puso ay malayo at yalalagi magpakailan paman. Aming hinihiling, Ama, at aming isinasamo sa tulong ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, na tulungan po ninyo ang bawat isa sa amin na maging kaanib, maging kabahagi, maging tagapagmana ng inyong dakilang kaharian. Aking isinasamo, Panginoon, na puspusin po ninyo ang bawat sa amin ng inyong pag-ibig, ng inyong pagmamahal, ng inyong patnubay, lalo tigit ng inyong kaligtasan. Sapagkat ito po'y aming hinihiling sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.